Ang sulat sa mga Hebreo. Unang kabanata. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo, sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel, at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. At wala ring sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel. Ako'y magiging ama niya, at siya'y magiging anak ko. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid, at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko, hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos, at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan.